Ang batang lalaki ay tinatanggap na parang isang emperador. Pati ang buong bilangguan ay nagbigay ng regalo sa kanya. Ang unang guro ay nagbigay sa kanya ng black card, na pwedeng gamitin para mag-withdraw sa kahit anong bangko. Ang pangalawang guro ay nagturo sa kanya ng medisina, at kaya niyang magpagaling ng anumang sakit. At ang pangatlong guro, binigyan siya ng sinsing at ipinahayag, magiging Panginoon ka ng palasyo. Hanggang sa muli, Panginoon. Tumayo ka. Hanggang sa muli, pagkatapos lumabas ng binata mula sa kulungan, pumunta siya agad sa bangko para mag-withdraw. Nakita ng mga kawani na siya'y nakamalayang damit, kaya't napamulagat sila. Inutusan kanilang mag-withdraw sa ibang lugar. Ang mga mukha nila ay puno ng paghamak. Tinanong ng binata kung ano ang ibig nilang sabihin. Sumagot ang isang empleyado, ang Heijin Bank ay para lamang sa mga may kaya. Hindi ka parapat-dapat dito. Nais sanang ipakita ng binata ang kanyang walang limitasyong black card. Ngunit dumating ang isang empleyado at sinalubong siya. Dahil trainee siya, pare-pareho lang ang turing niya sa mga kliyente. Pero hindi ganito ang iniisip ng matagal ng empleyado. Sinimulan niya itong kutsain at sinabing, pag-aasikaso sa isang mahirap, sayang lang sa oras. Nang mga sandaling iyon, dumating ang VIP client ng bangko para mag-withdraw. Biglang nagbago ang ekspresyon ng empleyado. Dali-dali siyang yumuko. Habang kukuha na sana ng pera ang binata, bigla siyang itinulak. Sinabi ng staff na dumating na ang mga bisitang VIP. Kung marunong ka, pumila ka sa likod. Pero alam ng lahat na nauna ang binata. Ano naman kung nauna siya? May pera ba siya? O mataas ba ang kanyang katayuan? Si Ginoo Zhao ay isang VIP na customer. Siya ang pangunahing nagpopondo. Siya ang direktor ng malaking kumpanya. Nasasayang ang oras niya. Ikaw ay isang probationary na empleyado. Kaya mo bang buhatin ito? Ano kung siya ay direktor ng malaking kumpanya? Maaari ba siyang maghintay sa pila? Oo, tama iyan, tama iyan. Si Ginoo Zhao ay isang VIP na kliyente. Bawat taon, ang transaksyon niya ay hindi bababa sa 300 milyong dolyar. Wala kang kaalaman. Si Ginoo Zhao ang karapat-dapat. Mga kliyente na dapat pahalagahan. Hindi ang mga tao tulad mo. Habang buhay, hindi mo kailanman makikita kung ano ang pakiramdam ng maraming pera. Si Zhao ang nauuna sa pila. Ibig sabihin, binibigyan kanya ng halaga. Ibibigay mo ang iyong lugar kay Zhao. Isang karangalan iyon para sa iyo. Hindi mo yata naiintindihan. Anong ginagawa mo? 300 milyong dolyar lang ang kita. VIP na ba siya agad? Sa bangko ninyong Heijin, bakit may ganitong klaseng empleyado? Sino ka ba? Paano mo nasasabi yan sa Heijin? Sa katayuan na testado ko. Wala kayong karapatan. Maaari kong banggitin ang Heijin Bank. Isang karangalan para sa kanila. Nagbibiro ka lang, nang ahas ka pang banggitin yan. Ang Heijin Bank na ito, ay ang namungunang bangko sa mundo. At ang isang tulad mo, hindi ka karapat-dapat na maging tagalinis ng sapatos nila. Nandito ka pa at nagsasalita ng walang kwenta. Xiaohei, ang Heijin Bank na ito, tinutulungan ba talaga ang ganitong klase ng tao? Wala ka bang kahihiyan? Tama si Ginoong Zhao. Lahat ng ito ay dahil sa taong mahirap na ito. Kalokohan. Hindi niya naiintindihan. Tatawag ako ng tao para hulihin siya. Bilisan ninyo, hulihin ninyo siya. Nasaan ang mga gwardya? Tama na, Xiaohei. Kahit papaano, ang lalaking ito, isa rin siyang kliyente. Kahit na hindi siya magalang. Hindi dapat siya pinaalis. Tumahimik ka. Head on dita. Ano bang problema mo? Wala ka ring alam. May lakas ng loob ka pa bang ipagtanggol siya? Ang aming Heijin Bank, isang sikat na bangko sa mundo. Lugar ng mga may kaya. Mga may kaya. Isang mahirap na tao, kakalat lang niya ang sahig. Nagdadrama pa siya dito. Ang buhay niya, pipilitin kong maningil, dapat niyang tanggapin. Ate Xiaohei, tumigil ka na, masakit na ang mga salita mo. Masakit ang sinabi ko, head on diba? Nagpapasama siya, iniisip mo ba, kaya mong pasanin ito? Ganyan ba ang ugali mo? Tama nga. Sige, bakit? May reklamo ka ba? Wala naman akong reklamo, pero mayroon ako nito. Sige na nga, basurang ito, paalisin mo na siya, ayokong makita siya. Ah, tama, mag-withdraw ka pa ng pera para sa akin. Mag-withdraw ka ng $8 milyon. Pakibilisan mo ang pag-withdraw. Kailangan ko na ng pera agad. Maghintay ka muna ng ilang araw.
Matatapos na ang proyekto, mayroon akong 30 milyong dolyar na cash. Dedeposito ko ito sa bangko. Ituring mo itong accomplishment mo. Maraming salamat, Ginoong Zhao. Iwi-withdraw ko po agad ang pera ninyo. Nakita mo ba yun, Head Andy? Mga VIP na kliyente tulad ni Ginoong Zhao. Sila ang mga dekalidad na kliyente. Siya ang taong dapat nating pagsilbihan. Ang ating Ginoong Zhao, kahit kukuha lang siya ng kaunting pera, ngunit ang halaga ay 8 milyong dolyar. Nagdeposito pa siya sa bangko ng 30 milyong dolyar sa savings account. Paano naman siya, isang hampas lupang katulad mo, magkano ang nilabas mong pera? Naglabas ka ng 50 dolyar, o naglabas ka ng 100 dolyar? Head on Dia, may payo ako sa iyo. Dapat mong palawakin ang iyong pananaw. Tingnan mong mabuti ang tao. Huwag kang maging ganyan ka-inosente. Tumatanggap ka ng iba't ibang uri ng tao. Sinayang mo na ang oras. Ang dahilan kung bakit ako personal na pumunta rito, binigyan ko na ng respeto ang Heijin Bank. Kung ilang pera ang gusto kong kunin. Ilan ang perang nasa vault ng sangyong ito? Hindi ko alam ang eksaktong halaga. Pero hindi ko sigurado. Ayon sa karaniwang bangko, ang pinakamalaking halaga na pwedeng itago ay ilang dekada milyon na dolyar lang. Ang bangko Heijin na ito ay may napakalaking kapital. Ang halaga ng pera ay kadalasang nagbabago. Tinatayang nasa 12 bilyong dolyar lang. Maganda pala. Kaya itong 13 bilyong dolyar na ito, kukunin ko lahat. $13 bilyong dolyar yan, binata. Sigurado ka bang kukuhanin mo ang pera? Talagang ang mga mahirap ay kapos sa pangunawa. Sasabihin ko sa iyo, ang buong lungsod ng Jiang na ito, sa radius na 8,000 kilometro, ang taong makakapag-withdraw ng 13 bilyong dolyar, sila ay mabibilang lang sa daliri. Paano ka nakakasiguro? Maaaring isa ako sa kanila. Isa ka sa kanila. Sa nakikita ko, magpapanggap ka hanggang sa huli. Sige. Diretsahin ko na sa iyo. Ang pamilyang Qin dito sa Zuking. Sila ang pinakamayamang pamilya. Ang kabuuang yaman nila ay nasa 10 bilyong dolyar lang. Sa buong Jiang, ang taong kayang maglabas ng 13 bilyong dolyar, si Hang Wenqing lang, ang batang amo ng pamilyang Hang. May iba pang kilalang tao, isang personalidad tulad ni Zhu Guishan. Ang lalaking ito. Tatanungin kita, ikaw ba si Hang Wenqing? O ikaw ba si Zhu Guishan? Masyado ka ng mayabang. Mayabang. Hindi iyon totoo. Pero paano naman sila? Kung sila ang makatagpo sa akin, kailangan din nilang magyuko. Ang yabang mo naman magsalita. Hoy, sir, yung 2 tao na binanggit mo, sila ay mga kilalang tao. Mayroon silang mataas na katungkulan. Huwag mong sabihin iyon. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Itong batang lalaking ito, si Hang Wenqing, at si Zhu Guishan, sila ay mga kilalang tao. Malalakas ang kanilang impluensya at kapangyarihan. Nasa syudad ka ng Jiang. Nang ahas ka pang paglaruan sila. Nakikita ko na ang katapusan mo. Malapit na itong dumating. Sigurado na ang iyong kamatayan. Naalala ko ang kumpanya ko. At ang bangko ng pamilya Hang. Magkasosyo tayo. Masyado kang kampante. Maniwala ka man o hindi, tatawagan ko lang sila. Magpapadala sila ng tao para ayusin ka. Humanda ka na. Bakit kailangan mo pang tumawag? Kaya kung tumawag sa kanila, para pumunta sila dito. Nasaan si Zhu Guishan? Narinig mo ba? Ipakikita ko sa iyo sa loob ng kalahating oras. Isama mo si Hang Wenqing. Pumunta kayo sa Heijin Bank. Mabilis lang kayo. Gusto ko kayong makita. Pinuno, parating na ako, parating na. Bilisin mo. Kontakin mo si Hang Wenqing. Ihanda mo ang sasakyan. Kailangan nating pumunta sa Heijin Bank. Dalian mo. Ang galing mo rin, no?
Ang lakas ng loob mo. Tumawag ka pa talaga. Tawag ka pa talaga. Naghihinala na rin ako. May problema ba sa pag-iisip mo? O totoong nangyari ito? Direktor Joe, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Bakit mo naman sinabing mahirap siya? Hindi siya mahirap. Ilang salita lang ang kailangan niyang sabihin. Nakakuha siya ng 13 bilyong dolyar. Huwag mo siyang maliitin. Mayabang niyang sinabi, ang Hang Wenqing at Suguishan. Pati na rin ang bangko ng Yejin. Lahat ay yuyuko sa kanya. Naku, Direktor Joe, naririnig mo ba ang mga kalokohan niya? Paano mo siya mapapaniwalaan? Sinabi na niya iyon, bakit hindi ko siya paniniwalaan? Kung hindi ka mag-iingat, ang Yejin Bank ng Jiang City. Kanya na iyon. Malaki ang taong ito, may kapangyarihan at posisyon siya, at ang kanyang dangal. Kung hindi ko siya igalang, ito'y dahil sobrang tanga ko. Tungkol sa bangkong ito, oo, ito nga ay sangay ng Yejin. Pero ito'y itinayo, para lang ito sa mga importanteng tao. Pero sa katulad niya, isang mahirap lang siya, karapat-dapat ba siyang maging importante? Hindi siya kwalipikado. Hindi ko maintindihan, saan niya nakuha, ang basag na black card na yun, wala itong halaga. Akala mo ba'y napaka-espesyal mo? Paano, mahirap ka na nga, nagpapanggap ka pa. Ito ang limitadong black card. Black card ng Yejin Bank ito. Ito ang 7-star black card. Ipinagkakaloob ito sa mga VIP na customer. Direktor Wu, pasensya na po. Ang itim na card na ito, ay kinuha ng mahirap na taong iyon. Wala itong halaga sa aking tingin. Bala kong itapon ito tulad ng basura. Hindi ko inasahan na darating ka. Ibigay mo sa akin ang card. Anong sinasabi mo? Itong basurang itim na card. Galing lang yan sa mahirap na yun. Wala yang kwenta. Tumahimik ka nga. Ang black card ay galing sa Yejin Bank. Ito ay isang high-level 7-star black card. Paano mo nagawang itapon ito na parang basura? Hindi ako makapaniwala. Paano magiging 7-star black card yan? Umalis ka na. Pasensya ka na talaga. Ang sama ng naranasan mo. Pananagutan namin ito. Ako na ang bahala rito. Ako na ang magseserbisyo sa iyo. Sikat ang Yejin Bank. Dahil sa pagiging maalala nito sa mga kliyente. Marami ang nakakakilala. Sa Development Bank, ngayon nakikita ko na. Kayo ay nagtatrabaho. Pinipili ninyo ang mga kliyente. Pagkukulang namin ito, humihingi ako ng paumanhin. Kaya kung ngayon, hindi ko ilalabas ang black card na ito. Hindi ako VIP. Isa akong priority customer. Ibig sabihin ba nito aapihin nila ako? Huhulihin ako ng mga gwardya ninyo. Palalabas ako sa bangko. Kasalanan ko lahat ito. Hindi. Naiintindihan ko na ngayon. Kayong Yejin Bank, mga mayayaman lang ang tinatanggap ninyo. Samantalang ako. Ang damit ko. Wala pang 500 dolyar ang pera ko. Hindi ako nararapat na pumasok dito. Hindi naman ganoon. Kumalma ka lang po. Ang mga sinabi nila ay hindi ko makatawan sa Yejin Bank. PayPal-abasin ko na sila agad. Gwardya, nasaan ang mga gwardya? Huwag po, huwag, Direktor Wu. Paano niya? Paano siya naging VIP? Pakinggan mo ako, umalis ka dyan. May sasabihin ka pa ba? Alam ko rin ang Yejin Bank. Mayroon kayong 7-star black card. Pero sa buong Daksha, ang limitadong black card na ito, iisa lang ang meron yan. Pero ito ay mula sa dating kabisera ng Daksha. Isang tao na may halagang 1 trilyon. Nakuha niya ito, tungkol sa pangalawang itim na card. Wala itong malinaw na pinagmulan. Ang may-ari ng pangalawang itim na card. Ngayon, nandito na siya. Direktor Wu, nagkakamali ka siguro ng tingin. Ang may-ari ng pangalawang black card. Imposibleng siya iyon. Kahit ako ang pinakamayaman sa Daksha. Mayroon akong 1 trilyong dolyar. Kung gugustuhin ko, ang limited edition na 7-star black card. Ang Yejin Bank ay dinisenyo para sa piling tao lang. Ang hirap, parang umakyat sa langit. Dahil sa nakikita ko, kung makukuha ko ang black card, hahalagahan ko ito ng gusto.
Bukod pa sa pinuno. Sa buong puno. Sa buong teritoryo ng Daksha. Naalala ko, may isang angkan. Ang pamilya Chin ng Dejing. At ang may-ari ng Dakshalonggong. Ang dalawang makapangyarihang puwersang ito. Sila lamang ang may karapatan. Para sila ang magmay-ari ng pangalawang Black Card. Pareho silang may kapangyarihan at katayuan.